So Ephesians chapter 2, verse 1, and you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them we too all formerly lived in the lusts of our flesh, indulging in the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Pero salamat, meron pang next verse. But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgression, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Can you see that transition, mga kapatid? Kanina, tinanong sa verse 1, tayo yung mga patay. Pagdating sa verse 6, tayo na ay naupo kasama si Kristo sa kaluwalhatian. Oh, hallelujah! Kanina nandun lang sa kabaong patay. Pero ngayon kasama na sa trono ng Panginoon. So that in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. This is an amazing chapter, mga kapatid. This is so beautiful. Kanina sa verse 1, you were dead, pero pagdating sa verse 6, you were seated with Him in the heavenly places. I want to preach to you this afternoon in the subject, from grave to glory. From grave to glory. Kung nasa grave ka pa, maintindihan ko kung hindi ka makapagpuri. Pero kung nasa glory ka na, what are you doing? We were saved from grave to glory. Taas natin ating dalawang kamay, pikit natin ang ating mga mata. Lord, magpipreach ako, pero Ikaw ang kikilos, Panginoon. Ang hindi ko kaya, gawin mo. All I can do is to cast the seed of your word, but the result is up to the soil and you, Panginoon. Lord, we tear down every strongholds this afternoon. Strongholds ng unbelief, strongholds ng doubt, stronghold ng fear. We cast it in the name of Jesus Christ. Let your kingdom come and let your will be done in Jesus' name. Amen and amen. Bago kayo makaupo, kamayan mo yung katabi mo, sabihin mong from grave to glory. At makaupo na kayo, mga kapatid. Mula sa kabaong, papunta sa kaluwalhatian. Nung una ko pong nabasa yung Ephesians 2:1-10, I felt like I was watching a short film about my life, about our life. Ang Ephesians 2:1-10 ay nagpo-portray ng amazing extent kung saan tayo ay iniligtas ng Diyos. At ano yung extent ng Kanyang ginawa upang tayo ay maligtas, mga kapatid. Kilala niyo ako, mahilig ako magbasa, mahilig ako magbanggit ng mga words. I love words. Searching for adjectives and adverbs. Pero after ko mabasa tong Ephesians chapter 2, wala akong masabi, mga kapatid.
I was speechless. Walang sapat na adjective, adverbs, or any literary device ang sufficient para ma-describe gaano kaganda ang chapter na ito, mga kapatid. Ang Ephesians chapter 2 verse 1 to 10, ito po ang before and after testimony. Ito po ang salvation in a nutshell. Dito po nahayag yung kadakilaan ng biyaya ng Panginoon, yung kadakilaan ng mercy ng Panginoon, yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Nung nabasa ko yung Ephesians 2:1-10, hindi ko mapigilan ma-amaze how come that we have started so low yet ended up so high. Mula sa libingan, mula sa kabaong, mula sa pinakailalim ng ating kasalanan, ay itinaas tayo ni Kristo upang maupo kasama niya sa kalangitan. What an amazing thing that is, mga kapatid! And I believe ngayong hapon, marami sa inyo ngayon ang nasa grave, pero lalabas kayo ngayon in the glory realm, seated in Christ Jesus. Oh, hallelujah! Hindi lang ito rags to riches documentary. Hindi lang ito Cinderella fairy tale. But this is a God who saw the world na palubog na parang Titanic, mga kapatid, ready to plunge into darkness. At nakita tayo ng Diyos, lubog na sa kumunoy ng kasalanan. Nakita tayo ng Diyos, papunta na sa impyerno. Pero hindi lang tayo pinanood ng Diyos, mga kapatid. Pagkos may plano ang Diyos at hinayag niya ang kapangyarihan niya bilang tagapagligtas. Nung nakita tayo ng Diyos, palubog na sa kasalanan, papunta na sa impyerno, may karapatan ng Diyos na sabihin, bahala ka dyan, ginusto mo yan. Bahala ka dyan, pinili mo yan. Bahala ka dyan, ang tigas kasi ng ulo mo. O pwedeng gawin nyo ng Panginoon, mga kapatid. May karapatan ang Panginoon na sabihin sa atin, buti nga sa inyo, di kasi kayo nakikinig. Buti nga sa inyo, hindi kasi kayo naniwala. Buti nga sa inyo, ayaw nyo kasing makinig sa akin. Pwedeng sabihin lahat yun ng Diyos at may karapatan siya na sabihin lahat yun. Hindi niya obligasyon na iligtas tayo. Hindi niya obligasyon na ibigin tayo, mga kapatid. Pero ano ang ginawa ng Diyos? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi lang niya tayo pinanood. Hindi lang niya tayo pinagmasdan. But He gave His only begotten Son. And whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. At sinabi ni Jesus, behold, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ang kaligtasan po ay hindi lamang mapagaling ang iyong karamdaman. Ang kaligtasan ay hindi lang para ang mga bulag makakita. Ang kaligtasan ay hindi lang para ang mga pilay ay makalakad. Ang kaligtasan ay hindi lamang para gawing mabait yung masasama, para gawing masaya yung mga malulungkot. Ang kaligtasan ay para buhayin ka galing sa kamatayan, mga kapatid. Tayong lahat dito ay mga dating patay sa kasalanan. Ngunit hindi pumayag ang Diyos na makita tayong patay. Tayo ay binuhay ng ating Panginoon at dinala niya sa kanyang kaluwalhatian upang ating maranasan ang buhay na walang hanggan. Dito sa Ephesians 2:1-10, dito natin makikita ang napakagandang kwento ng kaligtasan. Just ilang verses lang yun, Pastor Misha. Pero nandun yung before and after. Nai-imagine mo yung itsura mo noon. Nung palainom ka pa. Nung sigarilyo ka pa ng sigarilyo. Babaero ka, napakapangit mo naman. Pero babaero ka, mga kapatid.
Lumalabas-labas ka sa bahay, naka-short lang, walang t-shirt, amoy putok, walang brief, mga kapatid. Sobrang kadiri. Pero dahan-dahan habang binabasa mo, dahan-dahan paganda ng paganda, mga kapatid, yung kwento. Galing sa mabahong kabaong, dinala tayo sa banal na trono ng Panginoon. Galing sa madilim na kabaong, dinala tayo sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian. Galing sa kamatayan, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. It was death to life. It was from grave to glory. Hallelujah. Hindi lang ako pinabait ni Lord. Hindi lang ako ginawang matino ni Lord. Binuhay niya ako. Yan yung something na hindi kayang gawin ng anumang relihiyon, mga kapatid. I am not just redeemed. I was not just reconciled. I was not just rescued. I was resurrected from the grave. I was resurrected from death, mga kapatid. Oh, hallelujah. Lahat ng relihiyon, kaya kang i-encourage, bigyan ng motivation. Lahat sila kaya ka lang bigyan ng relief. Pero hindi resurrection. Si Jesus lang ang nakagawa nun, mga kapatid. So, i-divide ko sa 4 parts itong ating pag-uusapan para alam niyo yung mapa natin. Ito yung parang ating ways. From verse 1 to verse 3, pag-uusapan natin, ano tayo noon. From verse 4 to verse 5, ano ang ginawa ng Diyos. From verse 6, ano na tayo ngayon. And from verse 7 to verse 10, bakit yun? Ano ang dahilan ng Diyos? Bakit niya ginawa yun? So, kada tig-isang oras yan, mga kapatid. So, 4 hours. Pag-usapan natin, verse 1 to verse 3, ano tayo noon. Nilagay ko dito, trip sa morgue. Dalawin natin kung sino ka dati. Dalawin natin yung buhay mo noon. And I'm going to tell you, pagbabalikan natin yung mga itsura natin noon, very unpleasant, mga kapatid. May mga pabangs-bangs pa tayong gano'n. Mga imo-imo, mga kapatid, hallelujah. When I was a young boy, kung ano-ano pa kinakanta natin, mga kapatid, hallelujah. Paimo-imo tayo, naglalaslas tayo. Dalawin natin kung sino tayo noon. At alam nyo ba kung sino tayo noon? One word, napakalinaw, straight to the point ang Bible. Nung una kang nakita ng Diyos, you were dead. You were dead. Hindi ka niya nakitang naghihingalo. Hindi ka niya nakitang nahihirapan. Hindi ka niya nakitang may sakit. Nung una kang natagpuan ng Diyos, you were dead. Hindi ka nakita ng Diyos at sinabi niya, okay naman siya, konting improvement na lang. Hindi sinabi ng Diyos, may pag-asa pa yan. No. Nung nakita ka ng Diyos, lumulutang ka na bangkay sa karagatan ng kasalanan, mga kapatid. Inaalon doon, hallelujah. Ikaw ay patay nung natagpuan ng Panginoon. You were dead. I was dead nung natagpuan ako ng Panginoon. Kahit anak tayo ng Pastor Misha, hallelujah. Pero nung hindi tayo na born again, we were dead in the eyes of God. Humihinga ka physically, pero patay ka. Gumagalaw ka physically, pero patay ka. Kahit may relihiyon ka, patay ka. Kahit anib ka na isang grupo, patay ka. Kahit nagdadasal ka pa ng rosary, patay ka. Kahit nagsisimba ka pa, linggo-linggo, patay ka. Kahit pa may picture ka ni Papa Jesus doon sa kwarto mo, ikaw ay patay nung natagpuan ka ng Diyos. Pwede pala yun, Pastor Misha. Buhay pero patay? Buhay na patay? Exactly! Yun ang pinaka-perfect description mo. Spiritually speaking, you were zombie. You were living dead. You were walking dead. All of us are dead kung hindi dumating si Jesus Christ sa ating mga buhay. Ikaw ay patay, kaya ka makasalanan. Ikaw ay makasalanan, kaya ka patay. Yun yung ikot ng buhay mo, mga kapatid. Bakit ka patay? Because the wages of sin is death. Romans 6:23. And every soul that sinneth shall die.
That's written in Ezekiel. And you and I were sinners. Kaya nung nakita ka ng Diyos, you were dead. Hindi ka niya nakitang religious. Hindi ka niya nakitang, mapait to eh, konting ano na lang to eh. No? Nung nakita ka ng Diyos, isa kang zombie, mga kapatid. Ultimately, tayo po ay patay dahil lumayo tayo sa Diyos ng buhay. Isaiah 59:2, because of thy sin, we were separated to God. And God is the source of life. At pag ikaw ay lumayo sa life, wala nang life apart from Him. He is the only life, mga kapatid. Kaya kahit buhay ka physical, kung wala ka sa Diyos, patay ka sa harapan ng Panginoon. Ang totoong patay, mga bisita, ay hindi yung mga nasa kabaong. Ang totoong patay ay yung mga wala kay Kristo. Yun ang mga totoong patay, mga kapatid. Hallelujah. Walang sugar coating ang Bible. Malinaw, straight to the point. Nung nakita ka ng Diyos, ikaw ay patay. Ikaw ay zombie. Nakita na kayo ng zombie? Diyan lang, katabi mo. Kapatid. Mga zombie yan. At kaya, nung patay ka, wala kang appetite sa spiritual na pagkain. Ang taong patay, walang appetite, mga kapatid. Ang taong patay, hindi nagugutom. Ang taong patay, hindi nauuhaw. Walang kayang gawin ang patay, mga kapatid. Meron bang kayang gawin ng patay? Wala, mga amoy lang. Yun lang ang kayang gawin ng patay, mga kapatid. Patay ka spiritual, wala kang appetite, hallelujah, patay ka spiritual, kaya manhid ka sa spiritual na bagay, yung spiritual lungs mo polluted, yung spiritual mind mo hindi nagfa-function, yung spiritual heart mo hindi tumitibok. You were dead. Kaya pag itinuro sa iyo ang Bible, hindi mo maintindihan. There was a time, mga kapatiran, we were dead. Na akala natin, kabaliwan yung palakpak-palakpak. Kabaliwan yung talon-talon. Kabaliwan yung nakapalda yung mga babae. Kabaliwan na mahaba yung buhok ng mga babae. Kabaliwan na may speak in tongues. Parang mga buang, hindi natin maintindihan noon. For the Jews, it was a stumbling block. For the Gentiles, it was foolishness. Why? You were dead. You don't understand. 1 Corinthians 2:14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. Hindi niya nauunawaan sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Pansinin niyo, mga kapatid, yung mga matatalinong tao sa mundo, hindi maintindihan to. Dahil hindi intellectual ang kailangan dito. Spirito ng Diyos, revelation ng Diyos ang kailangan dito, mga kapatid. Pero kaya kitang bigyan ng isang grade 4 lang, palakol pa yung laging grado, mga kapatid. Pero kayang-kayang i-expound ang Word of God, clear as crystal. It was not because of human intellect. It was not because of human comprehension. It was because of the revelation of the Spirit of the living God. And I declare right now, as I preach the gospel, ang lahat ng mga patay dito, bubuhayin ng Panginoon, mga kapatid. At yung mga hindi mo nakikita, dahan-dahan mong makikita. Yung dating hindi mo marinig, maririnig mo. Yung dating hindi mo maunawaan, mauunawaan mo. Sinong gumawa niyan? Not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And that's the power of the gospel. Pag nagpipreach tayo, Pastor Misha, ng gospel, hindi lang bumabait yung mga badlungon. Hindi lang tumitino yung mga pasaway. But while we preach the gospel, yung mga patay na spirit, dahan-dahan nag-resurrect. Na kaya nagtataka sila, bakit ako naiiyak?
Bakit ako nako-convict? Bakit ako tinamaan? Loko yung pastor na yan Pinaparinggan ako Alam yata yung buhay ko Bakit mo naramdaman yon? Binubuhay ka na mga kapatid ng Espiritu ng ating Panginoon. Oh, I'm going to tell you preachers, don't underestimate the power of the gospel. This can resurrect the dead. It is the power of God unto salvation. Hindi motivational talk, hindi inspirational talk. Preach the gospel because the gospel quicken the dead. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Mga kapatid, mga panauhin, hindi economy ang pinaka-problema ng mundo. Hindi politics ang pinaka-problema ng mundo. Hindi environment ang pinaka-problema ng mundo. Ang pinaka-problema ng mundo ay populated ang ating mundo ng mga patay. Sin is the greatest problem that we have. Puno ng mga zombie, mga taong humiwalay sa Diyos, humiwalay tayo sa buhay, kaya tayo ay patay. And then from verse 2 to verse 3, iniisa-isa ni Paul ano yung dahilan na nung patay tayo, merong tatlong superpower na nagkokontrol ng ating buhay. Ang sabi ni Paul, una ang nagkontrol sa iyo is the course of this world. Yung mga makamundong bagay. Everybody shout, course of this world. Yun yung environment ng mundo. Lumaki ka sa mga makamundong bagay. Ang environment na kinalakihan mo ay puro anti-God. Mga turo, mga prinsipyo sa eskwelahan, mga konsepto, mga filosofiya, lahat ay anti-God, anti-Bible, anti-truth, anti-holiness, anti-righteousness. Hindi nyo alam sa bawat librong binabasa nyo, bawat pelikulang pinapanood nyo, bawat music na pinapakinggan nyo, may patagong mensahe dyan na sinasabi sa iyo, hindi mo kailangan ng Diyos. Choose your happiness. Gawin mo kung anong gusto mo. Gawin mo kung anong nagpapasaya sa iyo. Hindi mo alam, dahan-dahan ang mundong ito wants to erase God out of the picture. You grew up na ang pumapalibot sa mundo mo is anti-God. Yun ang tidal wave na bumalot sa iyo. Tidal wave that wants to remove God. You were under the course of this world. And then ang pangalawa na nag-control sa iyo ay tinawag ni Paul the prince and the power of the air. Or other words, yan po ay si Satan. Hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? Hindi naman mabango yung sigarilyo, pero hit-hit ka pa rin ng hit-hit. Hindi naman masarap yung alak, laklak ka pa rin. Natunghayan mo na ilang buhay, ilang pamilya ang nasira dahil sa droga, adultery, and gambling, pero ginawa mo pa rin. You know why? May nag-deceive sa isip mo. Akala mo ikaw lang yon, hindi po. May demonyo na niloko ka, mga kapatid. Sino mga naninigarilyo dito noon? Hindi ngayon yan Noon. Hallelujah. Ba yung usok sigarilyo parang tambutso lang mga kapatid ng sasakyan? Bakit ka pa maninigarilyo? Maraming sasakyan dyan mga kapatid. Hititin nyo yung tambutso. Hindi naman masarap sa pakiramdam yung sigarilyo, pero bakit mo ginagawa? Sa invisible realm, hindi mo nakikita. Binubulungan ka ni Satanas, mga kapatid. Niloloko ka, dinideceive ka. He is the God of this world. Small letter G. He governed this world, mga kapatid. He deceives you through ignorance. At wala kang kapangyarihan na labanan siya. Bakit? You are dead. Kaya katulad ka ni Andrew E. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Alam mo ba't di mo magawa? You were dead. You have no power. Ayoko na mag-adultery. Bakit ginawa ko pa rin? Ayoko na manigarilyo. Bakit ginawa ko pa rin? Ayoko na mag-shabu. Bakit ginawa ko pa rin? Hawak-hawak ka sa leeg ni Satanas. Na kahit may gusto ka nang gawin, gusto mo nang magbago, hindi mo kaya, para kang aso na hinahatak ni Satanas. At gusto mo nang labanan, pero hindi mo siya matalo-talo. Mas malakas siya sa'yo. Bakit? You were
dead. So you were under the course of this world, under Satan. And number 3, sabi ni Paul, yung pinakamatindi mong kalaban sa lahat, the lust of the flesh. Yung sarili mo. Nasa mundo tayo na kung ano yung gusto ko, yun ang masusunod. My happiness, my freedom, my rights, my indulgence, my ego. Para kasi Jollibee. Bida-bida ka mga kapatid. Puro ako. Ako dapat ang bida. Ako dapat masunod. Ako dapat ang masaya. Ako dapat ang panalo. Dapat ibigay sa akin yan, akin. Pinipilit mong umakyat sa tuktok ng tagumpay. Puro ako. It's all about you. Yan yung 3 superpower na nagkontrol ng ating buhay. The course of this world, Satan, and the lust of the flesh. At dahil yung kinontrol tayo nung kapangyarihan na yon, the Bible says, we were made the children of wrath. Ibig sabihin, tayo na ay nakadestined papuntang impyerno. We were doomed to wrath, mga kapatid. Hindi ka lang patay in the present, ikaw pa itatapon in the future. Itatapon ka sa impyerno. So ano tayo noon? Dead in sin, deceived, slave by Satan, and doomed to hell. Kung alam mo na ganito ka ngayon, at alam mong ito ang kahinatnan mo sa future, ano nang gagawin mo ngayon? What will you do right now? Merong course of this world, merong prince and the power of the air, merong lust of the flesh, ano ang gagawin mo ngayon? Malamang iiyak ka kagaya ni David na sinabi niya sa Psalm 69, verse 1. Gusto ko basahin sa NLT. Sabi ni David, save me, O God. For the flood waters are up to my neck. Deeper and deeper, I sink into the mire. Ang Tagalog ng mire ay yung kumunoy. Kita na yung kumunoy. Dadalhin kayo mga kapatid palubog. At sabi ni David, I can't find a foothold. Wala akong mahanap na tuntungan. I'm in deep water and the floods overwhelm me. Verse 14 to verse 15, rescue me from the mud. Don't let me sink any deeper. Save me, pull me from these deep waters. In other words, ang mundong ito is a one giant graveyard. And we are slowly palubog na mga kapatid. Doomed to damnation forever. At naramdaman ko anong pakiramdam ni Ezekiel nung dinala siya sa Valley of Dry Bones. Nang sabi ni Lord, Ezekiel, tingin mo, can these bones live? Nakatingin doon si Ezekiel sa mga skeleton at to be honest, Lord, I don't know. I don't know, Lord, if these bones can live. Doon, yun, tayo noon. We were dead. But, ladies and gentlemen, hindi nagtatapos ang kwento. Sa verse 3, merong sinabi sa verse 4, but God. Tapos na natin pinag-usapan sino tayo noon. Pag-usapan naman natin ngayon ano ang ginawa ng Diyos. But God. Dalawang salita lang yan, pero nabago yung spectrum ng buong universe. But God. Dalawang salita lang yan, pero na-reverse ang destiny ng human race. I know I was dead, but God is the God of resurrection. But God is great. But God is omnipotent. But God is omniscient. But God rules. But God reigns. I was dead, but God.
inantay tayo ng Diyos na tayo ang mag-first move, matagal na tayong tapos. Pero hindi inantay ng Diyos ang ating initiative. Hindi inantay ng Diyos na tayo'y maging worthy at maging lovable. But He did the initiative, mga kapatid. He did the first move. But God commended His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung palubog na tayo sa kasalanan, at hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos, when we can't go too high, He stooped down to our level, mga kapatid, at inabot tayo mula sa kinalaliman ng mga kasalanan at karumihan. Nung hindi natin maligtas ang ating sarili, niligtas niya tayo. At ang good news ay hindi lang merong Diyos. Ang good news ay, there is a God who is rich in mercy. And not only in mercy, but the Bible says, He loves us. Yun ang hindi ko maintindihan, Pastor Misha. Kung kaawaan ako ng Diyos, maintindihan ko pa. Kasi kawawa nga naman talaga yung kalagayan ko. Pero hindi lang siya naawa sa akin. Mahal niya ako, mga kapatid. Mahal niya ako. Nakita niyang saksakan ako ng kasamaan. Nakita niyang bugbog na ako sa kasalanan. Pero mahal ako ng Diyos. Mga bisita, I don't care anong sinabi ng ibang tao sa inyo. Mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Nandito kayo ngayon dahil mahal kayo ng Diyos. Oh, hallelujah. When our sin was great, His love was greater. When sin abounded, grace did much more abound. At ang grace, binigay sa atin kung ano yung hindi natin deserve. Ano yung hindi natin deserve? Life. At ang mercy, we need hold kung ano yung deserve sa atin. Ano yung deserve natin? Death. So mercy restrains what we deserve, and grace release what we do not deserve. I'm going to tell you, mga kapatid, ang grace at ang mercy ng Diyos ay hindi pwedeng magkahiwalay. Hindi pwedeng may grace si Lord sa'yo pero wala siyang mercy sa'yo. At hindi pwedeng may mercy sa sa'yo at wala siyang grace sa'yo. Mga church, mga kapatiran, kung ang Diyos ay may grace na iligtas ka, meron din siyang mercy na patawarin ka. I don't care ilang beses ka natumba. I don't care ilang beses ka nagkamali. If grace save you, mercy is enough to restore you. That's why I will praise. That's why I will shout. That's why I will worship. Why? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Not only when I'm Pentecostal, not only in my good days, but even in my bad days, even in my sinful days. Ilang beses ako natumba, ilang beses ako nadapa. Grace and mercy is always available. Nung sabi ng justice, patayin mo na yan. Sabi ng mercy, no. Nung sabi ng justice, wag mo bigyan ng buhay. Sabi ng grace, yes. Ang mercy, ni-restrain tayo sa saan tayo deserve, habang buhay na judgment. Pero ang grace ni-release sa atin, ano yung hindi natin deserve? Eternal joy. Ano ang ginawa ng Diyos, Evangelist? Sabi ng Bible sa verse 5, even when we were dead, He quickened us. Lalim yata ng word na quicken, kaya wala nag-amen.
Meaning lang, simple lang yan sa Tagalog. Binuhay na tayo. At nung ako'y patay, Pastor Misha, hindi CPR ang gamit ng Diyos. Hindi electric pump para ilagay ng shock sa ating mga dibdib para tayo ay mabuhay ulit, mga kapatid. Pagkos siya ang namatay upang tayo ay mabuhay. Walang relihiyon na ganyan. Halos lahat ng relihiyon sa paganism, sila ang nagsasacrifice para sa kanilang Diyos. Inaalay yung mga sanggol, inaalay yung kanilang sarili para sa kanilang Diyos. But only Christianity, kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao and willing na ibigay ang kanyang buhay para sa atin. I was dead. He quickened me. I was dead. He quickened me. I was dead. He quickened me. Ang sabi ng Panginoon, Lazarus, come forth. Oh, hallelujah. I was resurrected by His grace. Nagkaroon ako ng buhay. Hindi niya ako ni-reform. Hindi niya ako in-improve. Hindi niya ako ni-rehab. He resurrected me. He saw me as a corpse. Patay na. Wala nang pag-asa. Walang pakiramdam kahit sipa-sipain mo. Ito nung sinipa ko, may reklamo eh. Pero ang patay, walang reklamo. Ang patay hindi kayang mag-response. Ang patay hindi kayang sumagot. Ang patay hindi kayang mag-request. Ang patay hindi kayang makiusap. That's why ang Bible, there is none that doeth good. No, not one. There is none that seeketh after me. There is none that looketh after me. All of them are dead. There was nobody. And God has no obligation to save us. But He did. But He did. Nakita niya yung lasinggero na Brother Bobby. Nakita niya yung drug addict. Nakita niya ang inihinit mo yung droga. Nakita niya ang addict ka sa immoralidad. Nakita niya ang biyag ka ng kasalanan. Pero ang biyaya galing sa langit ay bumuhos. It was the shower of His righteousness. It was the shower of His grace. Hindi niyo ako hinanap. Ako ang nakahanap sa inyo. Hindi niyo ako pinili. Ako ang pumili sa inyo. Hindi niyo ako minahal. Mahal ko na kayo. Even though I was dead, grace said, quicken him. Way back 2000, Pastor Misha, kung naalala mo pa, lagi tayong tinatawag, tuwing nagko-crusade kami, at mag-set up na kami doon sa Tatalon, andun yung mga lasinggero. Alam niyo yung tawag sa amin? Ayan na yung mga alive-alive! Yan na naman yung mga alive-alive, may gawain na naman. Mga ganyan yan, yung mga alive-alive. At alam niyo ba bakit tawag tayong alive-alive? Kasi lahat ng kanta, mula devotion, alive, alive, alive forevermore. Offering, alive, alive, alive forevermore. Song leading, alive, alive, alive forevermore. Altar calling, alive, alive, alive forevermore. Puro tayo tinawag na alive, alive. Nasaktan ako. Na-hurt ako, mga kapatid. Tuwing tinatawag na alive, alive. Pero after kong mabasa yung Ephesians chapter 2, na-realize ko, Pastor Misha, kahit unbeliever sila, they were biblically accurate. Tama ang sabi nila. Kaya laitin nyo kaming alive, alive. You are 1,000,000% correct. Dahil hindi na kami patay-patay. Alive, alive na kami.
And ain't no rock will outpraise me. Walang bato na kayang lamangan ako sa pagpupuri. I'm alive. I'm alert. I'm awake. I'm enthusiastic. Dati kaming nasa kabaong ng kadiliman. Dati kaming nasa kabaong ng immoralidad. Dati kaming nasa kabaong ng droga. But the grace of God is greater than my grave. The grace of God is greater than my grave. At pinatunayan ng Diyos, no grave can stop His grace. I love that word, grave. Kasi pagbasahin mo sa Tagalog, grave. Yan tayo noon. Grave ang pagmumura. Grabe ang paninigarilyo. Grabe ang pangbababae. Grabe ang pagkawalang hiya. Grabe ang pagkataran. Mga kapatid, grabe, grabe. Pero sabi ng Diyos, grabe na ba yan? May mas grabe dito. At binuhos niya yung kanyang dugo. At binuhos niya yung may mas grabe pa. When sin abounded, grace did much more abound. Kaya yung aming awitan, alive. Yung aming tugtugan, alive. Yung aming preaching, alive. Yung atmosphere, alive. Ang patay lang ang hindi kayang mag-ingay. Ang simbolo ng buhay ay pag may ingay. Kaya maingay kami. Hindi to ingay ng Taylor Swift. Hindi to ingay ng BTS. Ito yung sabi sa Bible, make a joyful noise. Sa sabungan, may noise. Sa BTS, may noise. Sa Blackpink, may noise. Pero sa number 8, Balete Drive lang, may joy! Full noise! Kung hindi ka patay, may kalayaan kang pumalakpak. Kung hindi ka patay, may kalayaan kang tumalon. Kung hindi ka patay, may kalayaan kang sumigaw. I was saved from grave to glory. Oh, nalabokoshatar. Isaiah. Now listen. Isaiah 38:18. Watch. Yung mga hindi makapagpuri, huwag kayong mag-alala. Nasa Bible na yan sila. Intindihin nyo, huwag kayong magalit sa kanila. Nasulat na yan sila. Isaiah 38:18. Labas sa Jesus Christ sa Tagalog. Isaiah 38:18. Sige, yan na lang English. For the grave cannot praise thee. Ang mga patay, they cannot celebrate thee. Yung mga nasa pit, ang Tagalog niyan, hukay, ay walang pag-asa sa katotohanan. So kung may kapatiran sa part di nagpupuri, patay. Intindihin mo na lang, patay. Hindi mo mapipilit ang patay. Hindi mo maloloko, manipulate ang patay. The grave cannot praise thee. Sino ang mga kayang magpuri sa Diyos? Verse 19. Verse 19 na tayo. Sino ang kayang magpuri? The living. Let everything that hath breath praise ye the Lord. Sa ibang simbahan,
patay doon kasi patay yung kanilang Diyos. Pero dito, buhay ang atmosphere dahil buhay ang ating Diyos. No, kayong patay, sige lang, upo lang kayo dyan. Pero gusto ko marinig yung mga pagpupuri ng mga buhay. I was in the grave. I was in the grave. I was in the grave. But grace captured me from grave to glory. That's why sabi sa Psalms 40 verse 2, He brought me up out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my goings. Binuhay na tayo ng Panginoon. Oh, hallelujah. Relax na, upo naman na tayo ulit, mga kapatid. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Now, mas may dahilan pa tayo magpuri. Watch. Sabi sa verse 6, hindi lang niya tayo binuhay. Pinosisyon niya pa tayo. Halimbawa ikaw, Brother Bobby, nung binuhay ka ng Diyos, sabi ng Diyos, ayan, okay ka na. Hindi ganoon, mga kapatid. Kunwari, ito si Jesus Christ. Ang sabi ng grace ng Panginoon, nung binuhay ka, inupo ka na kasama ni Kristo sa kaluwalhatian. Kaya nung siya'y nilibing, nilibing ka rin. Nung siya'y namatay, namatay ka rin. Pero nung siya'y nabuhay, nabuhay ka rin. We were likened to His death, but we are also likened unto His resurrection. I don't care ilang beses ka nadapa ngayon. Bounce back, bounce back, bounce back. There must be a resurrection power in your soul. Oh, hallelujah. Remain standing, mga kapatid. Hindi lang tayo binuhay. We were made united with Christ. Ako, tinabi mo dito. Si Earl na maliit. Si Earl na maraming sablay. Si Earl na maraming naging issue. Si Earl na hinusgahan ng marami. I was seated with Christ into His glory. Kaya kung nakikita mo akong mabait, hindi ako yun. Si Kristo yun na nasa akin. Pag nakikita niyo akong banal, hindi ako yun. Si Kristo yun na nasa akin. Kung nakita niyo ang fruit of the Spirit, hindi ako yun. Si Kristo yun na nasa akin. Dati lamang akong bangkay na binuhay. Pero ngayon, pinag-isa kay Kristo Jesus. Mga panauhin, it can happen to you this afternoon. God will resurrect you. Who am I? Who am I to be taken out of graveyard and dinala sa throne room ng kanyang glory? Alam niyo, nasulat ko sa devotion ko dito sa Ephesians 2. Isa lang nasulat ko habang pumapatak yung luha ko. Thank you, Lord. Thank you. Wala tayo may pagyayabang, mga kapatid. Itong ministry na meron sa atin, biyaya lang to lahat ng Panginoon.
Kung ginagamit tayo ng Diyos, biyaya lang to lahat ng Panginoon. Bangkay lang ako na binuhay niya. Huwag tayong self-entitled. Huwag tayong magpa-VIP. Huwag tayong magpa-superstar. Ministry na meron tayo, Pastor Misha. These were all by the mercy of God. And then lastly, bakit yun ginawa ng Diyos? Malinaw na sabi sa verse 7. Bakit niya ginawa lahat yun? So that the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace. Ano yung meaning niyan? Sabi ni Lord, patay ka, biyaya ko buhayin ka. Alam niyo bakit kanya binuhay muli? Gusto niya pang makita mo pa yung unlimited grace. Sinabi sa atin ni Lord, natuwa ka na binuhay kita? There's more. There's more. Kaya gusto tayo ni Lord dalhin sa heaven para lang makita at maranasan natin ang habang buhay na kabutihan ng Panginoon. For by grace are ye saved through faith. It's not of yourself. Bakit? You were dead. But it is the gift of God. Now, verse 10. Now, we are His workmanship. Unbelievable. Alam niyo meaning ng workmanship? Sinerch ko. Obra maestra. Artwork. Yung dating bangkay. Ngayon, artwork na ni Lord. Pinagyayabang ka ni Lord sa mga anghel. Tingnan mo to, patay ito kanina. Ngayon, ginagamit ko na siya. Tingnan mo to, patay ito sa kasalanan, demonyo. Pero ngayon, look, how much I use him, how much I use her. Ang purpose, kaya ka niligtas ni Lord from the grave. Kasi gagamitin niya yung testimony mo para maluwalhati yung kanyang glory. Worthy ba ako ng Lord? Sabi ni Lord, hindi ka worthy. Pero mahal kita. Ang grace ni Lord, hindi natin pinagtrabahuan, hindi natin pinag-ipunan, hindi nga natin inasahan na may darating na grace. Nobody was expecting that the God of glory would be so gracious to a world of graveyard. Pero tingnan nyo, verse 1. Verse 1, Ephesians 2, you were dead. Pero verse 10, you are now His workmanship. Kanina zombie lang. Ngayon, obra maestra na ng Diyos. Last verse. 1 Peter chapter 2. Tingnan nyo, ano na ang tawag sa atin ni Lord. Kanina patay lang tayo, pero tingnan nyo. But now, ye are a chosen generation. A royal priesthood. A holy nation. A people of God's possession. Bakit ka niligtas ni Lord? So that you proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. For you were once not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. This is the story of my life. This is the story of your life. It's a story from grave to glory. Now, tumayo tayo lahat.
Magpipray ako, and then pagsigaw ko ng in Jesus' name, I want you to burst out in praise. Okay? Yung pagpupuri na hindi nag-grave, yung nasa glory na. From grave to glory. And then for 1 minute, 2 minutes, we will worship, and then after that, we will invite our visitors. Taas natin ating dalawang kamay. Lord, salamat po. Salamat, Lord. Nakaligtas. Hindi mo naman kami kailangan iligtas. Pero ginawa mo pa rin, Lord. Hindi mo naman obligasyon, Lord, na mahalin kami. Pero inibig mo pa rin kami. There are times na nakalimutan na namin na dati lamang kaming bangkay. Pero sa iyong biyaya, niligtas mo kami. Sa oras na ito, Lord, ibibigay namin ang pinaka-the best na pagpupuri at pagsamba. Hindi pwede ang mga bato ang magpupuri. Hindi sila ang niligtas mo. Hindi pwede ang kabundukan at dagat magpupuri. Hindi sila ang mahal mo. Kami, ang iyong mga anak, kami ang magpupuri sa iyo. Tanggapin mo ang aming pasasalamat. In Jesus' name, Amen.